acoustic nylon, acoustic steel, at meron tayo tinatawag ng electric guitar. Dito sa tinatawag ng acoustic na gagamitin natin lahat, wala makapagsabi kung sino naka-invento niya. Walang record. Di katulad sa electric, may record. Si Les Paul na naka-invento niya no, 17th century sa Texas. Na-invento niya ang electric. Pero sa acoustic, wala. Pero noong panahon ni Cristo, noong panahon ng mga ari-ari, meron ng gitara. Ang tutawagin yun ay lute. Lute. L-U-T-E. Sa Greek word, tutawagin siya ay kitara. At nung napunta na sa Spain, noong 17th century, tinawag siyang kuitara. Q-U-I na. Okay? And 300 years tayong sinakop ng Spain. Anong tawag natin sa kuitara? Gitara. Hango yun sa Spanish na kuitara. Okay? So tayo naman, pag tinagalog natin, ginawa natin gitara. Ngayon, dumating ang panahon na ang bawat bansa ay naka-invento ng kanilang sariling gawang gitara. Katulad ng US, meron siya ng banjo, ang India, meron siya ng sitar, ang Portugal, meron siya ng ukulele, marami yan. Pilipinas, may na-invento rin tayo, makukulit pa naman tayo. Na-invento natin sa Palawan na nakilala sa Muslim Mindanao. Pinag-aralan niyo yan kung kayo may grade 5. Sa history. Ano tawag natin sa aking sariling gawang gitara? May tandaan niyo pa? Hindi na. Ang accent ka nun. Ikaw natutulog ka nun. Sigurado. Meron tayong kudyati. Kudyati. Meron tayo sa Bulakbol. Meron tayong kudyati. Meron sarili natin trabaho. Hanggang dumating ang panahon, itong nakikita niyong gitara ay binago ni Antonio Torres. Kasi ang lute kasi, yung gitara ng lute, yung lakalaki yun, pear-shaped siya. Yung likod niya, yung likod ng pagong, pagano. Tapos mahogany wood, tapos meron na siya 4 na strings. Ganun ang lute mo hanggang. Okay? Tapos yung strings niya, yung likutan ng tulpa, pinila yun. Yun ang strings. Pero nung dumating ang panahon ni Antonio Torres, ginawa niya itong 6 na strings. At binago niya yung korte. Kasi yung korte ng lute, pear-shaped. Binago niya ito dahil makita niya yung asawa niya bago niya ito nakalupad. Kaya nagsusuklay sa talikod. Nakita niya yung korte ng asawa niya. Kaya sinabihan niya yung manager niya, pagbuhin mo yung style ng gitara. Kasi yung look kasi gano'n, pierce style yun eh. Pierce shape yun eh. Walang ka-shape yun. So nung nakita niya yung balakang ng asawa niya, kasi sila nagsusuklay ng ng gitara ng araw eh. Sila supplyan ng gitara sa buong mundo eh. Binago niya to, naging ganito. Ang korte, ayon sa kanyang asawa, korte ng asawa niya. Dahil ginawa niya 6 strings at nagkaroon na ng nylon. Ito. Kasi dati ang gitara, steel lang eh. Okay, now let's go to parts of the guitar. Basahin niyo lang sa bakayan ha. Binigyan ko lang kayo ng konting. Ngayon, punta tayo sa parts of the guitar. Okay, pakipasa. Sa inyo. Wait, wag naman pakit. Okay, so ipasok natin sa module niya, ha?
guitar ay nahati sa tatlong bahagi. Ito yung head, ito yung neck, ito yung body. Okay? Sa head, makikita natin dito yung machine head o tuning keys. Dito tayo magtutunog ng ating strings, ng ating gitara. Anim yan kasi anim yung strings. Okay? So, kaya anim yan. Then, ito yung nut. Then, ito yung fretboard natin. Dito tayo tikipan. Tapos, meron tayong mga frets. Pero, huwag kayong didiin dyan sa frets, sa mga bakal. Dito tayo didiin sa loob. Okay? And then, ito yung body, soundboard. Meron tayong sound hole, meron tayong saddle, and meron tayong bridge. So, marami yan. Yan. Makikita nyo dyan sa drawing ang kabuuan ng parts ng gitara. Okay? So, may mga napapalitan kasi dyan. Yung saddle, napapalitan. Tuning keys, yung strings, napapalitan niya. Okay? Okay, punta tayo dito sa how to buy a good guitar. So, yung mga, bibili ng gitara, kung yung binibenta kasi namin, China made lang yun. Cowboy style, size 38 para magaan dalhin, pero pag pinanong mo, maganda ito. Low action siya. Kaya gusto bumili sa amin ng gitara, 320, kasama na yung bag. Okay? Hindi. Teka, kuha tayo ng sample. Sige, pakibigay mo na. Okay? Pagka magaling na kayo, bibili na kayo. Totoo mo muna kayo paano pagpili. Unang-una, ay gawin nyo ganito. Look at guitars with someone knows about guitar. Magsasama ka ng marunong tumingin, marunong bumili. Kasi, siyempre, as of now, hindi pa kayo marunong tumingin yan eh. Okay? So, ang gagawin natin? Visit guitar shop muna. Hello, telephone? May parating na. Parating na maya, mga alauna siguro. Malasakis. Sige. May kape. Ayan. So, ilan yung may order sa amin? Siya, no? Sino ka? So, dalawa lang. Yung iba, meron na. Siya, meron na. Ito. Ikaw, meron ka na rin, ha? Ikaw, meron ka na rin. So, galing nyo na sa next week yun, ha? Galing nyo na kasi gagamit na tayo next week, ha? Ngayon, gagawin natin, sa loob ng 3 months, yan mo na gagamitin natin. Kung ano yung meron kayong gitara, mapa-nylon man na, no, still, okay lang yan. Gagamitin natin. Itong ituturo kong bayang guitar, just in case. Okay, just in case na gusto mong bumili. Tuturuan kita pa paano. Number 2, visit guitar shop muna. Tingnan mo muna magkano yung pera mo. Magkano yung budget mo. Kasi siyempre, mas malaki ang budget, mas maganda. Sa tingin mo, ikaw marunong ka ng budget. Ano ang pinakamahal na gitara? Na parang ng gitara? Hindi, yung ganito. Brand. Yung brand. Brand na gitara. Ano sa tingin mo? Yamaha. Sino pa? Ano sa tingin mo? Mga
nakikita yung gitara. Nakikita niyo yung brand. Mga pangalan ng gitara, Kasi brand. kilala niyo Yamaha no? Pero marami yan. May Fender, Gibson, marami yan. Fender, Gibson. Ang pinakamahal na gitara ay ang Taylor. 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 Diba? Hindi na kilala. May kwento ko dyan eh. Isang araw, nung dumating na yung mga estudyante ko sa MLC, kasi sabi ko, dalhin nyo na yung mga gitara nyo eh. So, nung dumating na siya, may naglabas ng Taylor na gitara. Okay, ang Taylor, kung bibili mo sa $1, hindi bababa ng 50,000 yan. At least mga 100 pa. Please. Pag pumunta ka sa Tonley Music Store, hindi mo siya makahawakan. Makikita mo may salamin at nandun sa loob. Okay? Kasi ang Taylor, una, yung nakikita mo mga puti sa kanya, yun yung ivory na galing sa elegante. Tapos gold-plated kung may halong ginto. Oo, yung tuning head niya. Tuning case, may kita mo gold. Tapos, ang ginamit niyang wood, yung mahogany wood na isa sa pamamahala. So makikita mo lahat yung nickel niya dito, yung mga plate niya. Kasi ito baka lang po, yung nickel talaga ginamit niya. Kaya mahal yun. At may estudyante ko may dala nun. Naman yun. Nagulat ako. Nakakita ko yun. Ay, hindi ko na ako